Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. Pasensya na guys, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video. Umuwi po kasi ako ng probinsya namin. Pero ngayon babawi tayo, gagawa tayo ng masarap na cake na perfect na pangregalo or pangbenta ngayong paparating ang Pasko. Kaya wag na nating patatagalin ito, tara umpisahan na po natin. Gagamit pala tayo dito ng 6x3 na tin can. Ayan, marami dito sa Shopee guys at saka sa mga baking store. Then gumamit din ako dito ng baking pan na 6x4. Dalawa yung ginamit ko dito. Gagawin ko kasi dalawang layer yung ating cake guys para mas maganda siya tingnan. Pero pwede nyo namang i-bake na siya doon sa tin can na bibilhin nyo. Ayan, then dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating butter. Gagawin na natin yung ating coffee cake. Ayan, nilagay ko na rin yung ating sugar. At saka yung ating brown sugar, yung ating salt at saka yung ating vanilla. I-beat lang natin ito ng mga 5 to 7 minutes hanggang sa light and fluffy na yung ating butter at saka yung ating sugar. Lagi din po natin i-scrape yung side ng ating bowl para mahalo pong maigi yung ating mga ingredients. Ayan, kapag ganito na yung kulay niya, light and fluffy na siya, pwede na ito. Kailangan yung consistency niya parang icing na siya guys. Ilagay na natin ngayon yung ating egg, one at a time lang po. Then kailangan din po yung egg natin ay naka room temperature. Ayan, galing ito sa fridge yung egg natin. Nilabas ko lang siya ng mga 40 minutes. Magbibilang lang tayo ng mga 20 seconds bago natin ilagay yung susunod na egg. Para sure po tayo na nahalo po yung egg natin sa butter muna bago po tayo mag-add ng another egg. Last natin ilagay yung ating 1 egg yolk. Ayan, naglagay ako ng 1 egg yolk dito guys para mas malinamnam at saka maganda yung texture ng ating cake. Gawa muna tayo ng coffee mixture natin. Meron tayo ditong warm water at saka yung ating coffee powder. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating coffee powder. Ilagay muna natin yung kalahati ng ating coffee mixture. Then sunod yung ating dry ingredients. Paghahaluin lang natin yung ating cake flour, baking powder at saka yung ating baking soda. I-sift lang natin yung ating dry ingredients dito sa ating butter mixture. Bali, 3 batch po yung ginawa ko dito guys. Huwag din po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating bowl para mahalo pong maigi yung ating mga sangkap. Ilagay na natin yung pangalawang batch ng ating dry ingredients. Ilagay na rin natin lahat ng natirang coffee mixture natin. Then, i-beat lang natin ito ng mga 1 minute hanggang sa ma-absorb na yung dry ingredients natin dito sa ating liquid na nilagay natin. Ayan, kapag gumagawa kayo ng mga ganitong type ng cake, guys, kapag sa mixing process, dapat yung pinakalas na i-add nyo, dapat yung dry ang ilagay nyo. Isang technique yun para maganda yung kalabasan at saka magiging texture ng ating cake. Lagi ko rin pong sinasabi na wag po nating i-overmix yung ating mixture para hindi po magiging gummy yung texture ng ating cake. Ayan, dito guys, nag-stop na akong gumamit ng mixer. Ayan, nakikita nyo may mga dry flour pa sa gilid ng ating bowl. Ayan, hinalo ko na lang siya gamit ang ating spatula para hindi na natin siya ma-overmix. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ayan, naglagay pala ako dito ng butter guys. Then nagdust din ako ng konting flour. Naglagay din ako ng baking paper sa bottom part ng ating baking pan para hindi dumikit yung ating cake. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes. Ayan, ito na yung ating cake. Malalaman nyo naman guys na luto na yung inyong cake kapag nag-insert kayo ng toothpick or ng barbecue stick. Wala nang sumasamang butter doon sa ating stick or tuyo na siya. Pinalamig ko na ito ng 30 minutes hanggang sa mag-warm lang siya. Then tinanggal ko na siya sa baking pan. Then nilagay ko lang siya dito sa cooling rack bago ko siya i-slice. Ayan, nakikita nyo ba guys kung gaano ka-moist yung ating coffee cake. Ayan, malamig na yung ating cake kaya ini-slice ko na siya or hinati ko na siya sa dalawa para magiging dalawang layer siya. Pero again guys, optional lang ito. Pwede nyo na siyang i-bake dun sa tin can na gagamitin nyo.
Pero mahirapan kasi kayo kapag gagawa kayo ng dalawang layer. Pero kung isang layer lang naman, pwede na yon. Gagawin naman natin ngayon yung kanyang caramel sauce. Dito sa ating saucepan, nilagay ko na yung ating sugar. Hahayaan lang natin ito mag-melt sa mahinang apoy lang guys para hindi masunog yung ating sugar kasi mabilis po talaga siya masunog. Then kapag nakikita nyo nagme-melt na siya, pwede nyo na siyang i-mix hanggang sa wala na tayong nakikitang sugar dito sa ating saucepan. Then ibuhos na natin yung ating warm na cream. Ang ginamit ko dito ay whipping cream. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream. Then i-mix lang natin ito. Then ilagay na natin yung ating butter kapag nahalo na natin siya. Then dito guys, pinatay ko na pala yung apoy dito para hindi na maluto pa yung ating sugar kasi kapag nakabukas pa yung ating apoy, may tendency na masusunog na yung ating caramel. Then nilagay ko na rin yung ating salt para magiging salted caramel siya. Pwede na ito, nilagay ko na siya dito sa ating jar para palamigin siya. Kasi pag lumamig siya guys, lalapot pa ito. Kaya pwede nyo siyang gawin ahead of time para mas lalapot yung ating caramel sauce. Sunod natin gagawin yung ating Swiss meringue buttercream. Ayan, ganito lang siya guys. Dapat simmer lang pala yung ating water dito. Din naglagay lang ako dito ng mixing bowl sa ibabaw. Din nilagay ko na yung ating egg whites at saka yung ating sugar. Continuous lang yung paghalo natin or yung pag-mix natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar dito. Pwede po nating salatin. Dapat malinis yung ating kamay. Ayan, kapag wala na kayong nasasalat na sugar, ayan, pwede na ito. Then tinanggal ko na siya dito sa ating saucepan. Palalamigin lang natin siya guys hanggang sa mag-warm lang siya. Pwede nyo rin siyang ilagay sa fridge muna ng 30 minutes pero wag po nating hayaan na matuluan po siya ng tubig kasi para hindi po masira yung ating icing. 4 to 5 minutes ko pala siyang hinalo kanina guys sa mahinang apoy lang hanggang sa ma-dissolve na yung sugar. Ayan, binit ko lang siya hanggang sa magiging stiff peaks na yung ating meringue. Then hahawakan din po natin yung gilid ng ating mixing bowl kapag malamig na siya. Pwede na nating ilagay yung ating butter, 1 cube at a time. Then dapat ganito lang din po yung butter natin guys. Malambot siya pero hindi po siya melted. Then ito pala yung brand na ginamit ko guys. Para, lalo na kapag pangbenta nyo guys, gumamit kayo ng butter compound para makatipid tayo or makalas tayo sa ating costing. Dapat isang compound butter at saka isang real butter. Then yung golden crown naman guys, hindi naman siya ganun kamahal. At saka yung ating Queensland, hindi rin po siya taman, parang nasa 120 plus lang yung isang piraso nun or isang block nun. Ayan, continue lang natin yung pagmix hanggang sa malagay na natin lahat ng ating butter. Ayan, sa mga takot pala gumawa ng Swiss meringue buttercream guys, wag na wag kayong matatakot guys, napakadali lang nitong gawin at napakasarap nitong icing na ito, hindi po siya matamis. Ang technique lang naman dito guys, dapat tama yung paggawa natin ng ating meringue mixture dun sa ating paglagay natin kanina dun sa ibabaw ng ating saucepan. Dapat mahinang-mahina lang din po yung apoy niya para hindi po ma-overcook or masunog yung ating egg whites or maluto siya. Then dapat continuous lang din yung paghalo natin. Tsaka yung oras natin dapat saktong-sakto lang dun sa 4 to 5 minutes para hindi po pumalpak yung ating icing. Basta siguraduhin lang natin na wala na tayong nasasalat na sugar bago natin siya aalisin dun sa ating saucepan. Scrape din po natin yung side or gilid ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi yung ating mga ingredients pati yung sa ilalim. Ayan, ready na yung ating icing guys. Ayan, napaka-perfect ng consistency niya. Ayan, then gagawin natin ngayon yung ating coffee mixture para magiging coffee yung flavor ng ating icing. Pinaghalo ko lang yung warm water at saka yung ating coffee powder. Then ilagay na natin siya ngayon. Bali, nag-add muna ako dito ng 2 teaspoon guys. Then, tinikman ko siya. Depende sa inyo guys kung gusto nyo medyo strong yung coffee flavor ng inyong icing. Pwede nyo naman dagdagan. Sa akin dito, bali 3 spoon yung nilagay ko dito. Dito sa pinaka-base natin na icing guys. Ayan, pwede nyo siyang lagyan ng iba't ibang flavor. Pwedeng chocolate or nasa inyo na guys kung ano yung mas prefer nyo na flavor. Ayan, ready na yung ating coffee buttercream icing. Ayan, mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating cake. Naglagay lang ako dito ng konting icing sa bottom part ng ating tin can. Then nilagay ko na yung ating cake. Remind ko lang guys, kapag gagamit kayo ng baking pan, dapat same size dun sa tin can na gagamitin nyo para hindi nyo na kailangang bawasan pa yung inyong cake.
Ayan, nilagyan na natin siya ng first layer ng ating coffee buttercream. Then, spread lang natin ito para pantay yung icing natin dito sa ating cake. Then, naglagay na ako dito ng yung ginawa natin na caramel sauce. Then, dito guys, pwede kayo mag-add din dito ng nuts dito sa kanyang filling. Pero sa akin, hindi na ako naglagay ng nuts kasi maglalagay tayo mamaya dun sa ating border. Pero, depende naman sa inyo guys. Para less lang yung costing natin, dun na tayo maglagay ng nuts sa ibabaw. Kung ayaw nyo naman siyang gawing 2-layer, pwede naman guys yung bibilihin nyo na lang tin can, yung medyo mababaw siya, or yung 6x2, pwede na yon. Ito kasi guys, medyo malalim siya, kaya ginawa ko siyang 2-layer. Then kapag yun naman yung gagamitin nyo guys, yung medyo mababaw lang 6x2, pwede nyo nang i-diretso nyo na bake yung inyong cake doon. Hindi nyo na kailangan gumamit pa ng baking pan. Ako dito gumamit lang ako guys kasi gagawin ko nga siyang 2-layer para hindi ako mahirapan maghati ng ating cake. Naglagay lang ako dito ng border sa gilid ng ating cake para hindi kakalat mamaya yung ilalagay nating caramel sauce. Dapat tama lang din po yung size ng ating border na ilalagay kasi para hindi siya masira guys, kasi tatakpan pa natin siya. Then ilalagay na natin ngayon yung ating caramel sauce sa gitna. Then dahan-dahan lang natin siyang spread gamit ang ating spoon. Pwede nyo rin siyang swirl para hindi po masira yung ating icing. Dito guys, pwede nyo siyang ibenta ng ganito lang. Dito kasi nag-add pa ako dito ng nuts. Ayan, walnuts yung ginamit ko dito. Pwede naman kung kayong gumamit ng ordinary lang na nuts. Ayan, para mas maganda siya tingnan or mas presentable siya tingnan guys. At saka perfect din kasi combination ng yung nuts at saka yung coffee flavor na cake. Ayan, pwede na nating ilagay yung ating cake sa ating chiller. Kahit 2 to 3 hours lang guys, para mas masarap kasi siyang kainin kapag yung malamig yung ating cake. Uulitin lang natin yung procedure dito sa ating isa pang cake. Ayan yung sinasabi ko kanina guys, na pwede nating swirl yung ating caramel sauce para hindi masira yung ating icing. Add ko lang guys, kung ayaw nyo siyang gawing tin can na cake, pwede nyo rin siyang gawing layer na cake yung nakalagay sa cake box. Same procedure lang din. SRP nito guys, pwede nyo siyang ibenta ng 400 to 450 pesos kada isang can kasi makapal ito guys, 2 layer ito. Pero kung i-bake nyo siya dun sa manipis lang or yung isang layer lang, ayan, bawasan nyo na lang yung inyong price. Dadagdagan nyo na lang siya ng ribbon or sticker para mas maganda siya tingnan or mas presentable siya ay bigay pang regalo or ipangbenta sa ating mga clients. Ayan, then titikman na natin ngayon yung ating cake. Isa lang masasabi ko sa cake na ito guys, napaka-perfect nga yung ating coffee cake. Saktong-sakto lang yung pagkatamis niya. Then yung nandun yung pagka-creamy ng ating buttercream. Nandun din yung pagka-salted ng ating caramel sauce. Saktong-sakto lang yung combination nilang tatlo. Then nandun din yung pagka-crunchy ng ating nuts. Ayan, hanggang sa muli, marami pa po tayong aabangan ng mga i-upload na mga videos. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.